Hey guys, what's up? This is Jim. Welcome to another vlog. Okay? And sa direct hire dito sa Canada, marami kasi tayong makukuhang benefits, no? And nag-isip kasi ako kung ano yung pwede kong ma-share sa inyo as a direct hire, no? Or maybe nandito ka na sa Canada, nakapunta ka through agency or basta kahit anong pathway mo, as long as nandito ka sa Canada, mayroong mga benefits and marami sa atin nang hindi nakakaalam. Meron nga kaming kasama, hindi niya nakuha to kasi nga hindi niya alam. Okay? Pero ngayon, i-share ko sa inyo, no? Dito, yung mga benefits na makukuha natin dito. And isa dito is yung pera. Okay? So, merong mga pera dito sa account ko, sa CRE account ko. Ipakita ko sa inyo para magka-idea kayo na meron palang mga benefits, no? Canada Workers Benefits, GST, HSST, carbon rebate. Okay? And paano ko to nakuha? Okay? And paano ko to in-apply? Okay? Yan yung isang way para kayo magkaroon ng ganitong benefits. Okay? So, ipakita ko muna dito saglit sa screen yung mga benefits na kukuha ko, no? May by ano kasi to, dinivide nila for every 3 months. Okay? May pumapasok na pera sa bangko mo. Okay? So ngayon, hindi tayo magtagal, ipakita ko sa inyo para ma-excite kayo na meron palang mga ganito sa Canada. Okay? Okay, andito na tayo, no, sa sa screen. Ito nakikita mo, no, may paparating sa January 15 na 178, sa January 10 merong 66, sa April 4, 2025 merong 186.37, no. So benefits and credits to, no, and January 3 nung nakaraang araw meron dito pero na-remit na kasi, so hindi na nag-appear dito. Okay? And ito yung tinatawag na Canada Carbon Rebate, Advanced Canada Workers Benefits, GST, and HST credit. Itong tatlo na to. Okay? So, kita ko yan na mayroong laman pero i-guide ko kayo kung paano nyo makuha to. Okay? So ngayon, nakita nyo na mayroong laman, no? Yan yung CRE account ko dito sa Canada, which is, andyan yung makikita lahat ng mga benefits. Okay? Na ngayon, ang tanong, sir, paano mo nakuha yan? Paano mo ginawa yan? Okay? So, DIY lang din, no? DIY lang din. Nag-apply ako ng GST, HST, and carbon rebate, no? And i-guide ko kayo kung paano yung pipil upan. Ipakita ko sa inyo yung PDF para ma-print niyo sakaling nandito na kayo sa Canada or paparating kayo sa Canada and balang araw mag-fill up kayo ng ganito. Alam nyo kung ano yung gagawin. Okay? Now, ngayon, pagkatapos mag-fill up, saan i-send? Okay, email ninyo, no? Email ipadala niyo sa service sa CRA, okay? So or sa Service Canada. Okay? So ngayon ipakita ko sa inyo ano ba yung ginawa ko, bakit ako nagkakaroon ng ganitong benefits. Kasi may kasama ako na parang walang alam, sabi niya, di naman yan importante. Tapos nung nakita na marami kaming nakakatanggap ng pera, nagka-interest siya, paano nyo ba ginawa? Okay? So ngayon, i-share ko sa inyo yung mga dapat fill upan. Yung hitsura mismo ng PDF na ginawa ko, yung fill upan ko, para ma-fill upan nyo din. Okay? May dalawang klaseng fill upan. Pwedeng yung bullpen lang or pwedeng sa online yung ma-fill upan ninyo. Yung medyo mahaba to pero tapusin nyo to kasi magkakaroon kayo ng benefits, no? Pag na-process nyo to and papasok to sa bangko ninyo or sa bank account ninyo. So, additional money, no? Kung nandito kayo sa Canada. And sa Pilipinas, walang ganito, di ba? So, i-walk through ko kayo sa PDF or sa page mismo para matuto kayo kung paano. Through direct hire or DIY lang, no? Do it yourself kasi marami sa atin nag-hire pa ng mga accounting para ma-file to, pero dito ituro ko sa inyo yung mga na-experience ko para makasave din kayo ng pera. Ito yung ito yung website, no? RC151 GST HST Credit and Canada Carbon Rebate Application for individuals who become resident of Canada. Pag residente ka na kasi dito, no, either temporary pa rin workers ka, as long as nag-enter ka na dito sa Canada, consider na residente ka kahit temporary pa rin workers ka, no? So, marami ditong mga mga
sulat pero basahin nyo na lang, pero nakalagay ito proof of birth required. So meaning yung birth certificate mo kailangan niya, no? Individuals need to provide proof of birth of their children when applying for GST, HST credit, and the Canada Carbon Remit or the Canada Child Benefits for first time. Okay, so sa mga walang anak, wala kayong problemahin dyan. Okay, so nakalagay dito, fill out this form to apply for the goods and services tax. So yan yung meaning ng GST, no? Goods and services tax, GST, and then ang HST is harmonized sales tax. Yan yung meaning yan. Credit and Canada Carbon Rebate for the year in which you become a resident of Canada. So, ways to get form. So, dalawa, no? May nakalagay fillable and print and fill out by hand. Kung sulatan nyo lang sa ballpen, i-click nyo tong sa baba yung standard print. Pero kung sa online kayo mag-fill up itong fillable PDF. Okay, pakita ko sa inyo itong dalawa. Okay? Ito yung sa ballpen. No? Sulatan nyo ng ballpen ito. Print nyo to and then sulatan nyo. And sa online naman, ito yung ipakita ko sa inyo na paano fill upan to. Okay? So, medyo mahaba-haba to and I hope na tapusin ninyo. Okay? So, yun, isign ninyo. Pag nandito na kayo sa kana, meron kayong isign. Okay? Madali lang to, no? Ituro ko lang sa inyo kung alin dito yung pipilapan nyo. Okay? First name, let's say, Jem, Mar, and then room, and then ang date of birth mo, let's say 1985, August 31. Okay, and then your language of correspondence, check mo yung English, yan ang number mo. Okay, so 709, tas yung number mo. Okay, so lagay mo yung number, di ko nilagay yung number ko, baka tatawagan nyo ako, no? Okay, and then mailing address nyo, ito, yan, step 2, your address, lagay nyo dyan. Okay, 88 Main Road. Okay, yan. And then next is yung city, saan kang city, and then para mabilis na lang, no, ituro ko na lang, i-click ko na lang kung saan, no? And then yung province ka, kung saan ka province. So sa examen, sa Newfoundland kami. Ayan, and then yung postal code, nilagay nyo. Have you moved from a different province or territory within the last 12 months? So ako, nag-move ako, nag-check ako dito, yes, kasi galing ako Nova Scotia, no? So nakalagay, kung hindi ka nag-move, i-click mo yung no. If yes, enter the previous province or territory and the date you move. So, na galing ako sa Nova Scotia, nag-move ako, kailan ako nag-move? 2023, no? 2023, month of December 1. Yan. Okay, and then, ang home address mo, lagay mo dito, no? Yan. And then, kung nag-move ka, same ba siya dito? Itong, ibig sabihin ito, no? Home address, nakalagay dito same as mailing address is yung mailing address. Bumalik ba daw ako sa Newfoundland, same ba daw yung binalikan ko na place? So i-click ko tong same as mailing address. Ayan, check mo yan. Then step 3, your marital status. Kung legal ka na kasal, click mo yung married. Kung juwa-juwa pa lang, yung virgin pa lang, living common law. Yan, kung di na talaga nag-intindihan, check mo yung separated. Okay? Kung wala na talagang pag-asa, divorce. Mga widow, okay? Kung single ka, single. Okay? And then, leave it blank if you have always been single. No? Enter the date the selected status began. So, meaning, i-leave mo lang daw to blank if single ka pa. Ano mo lang to, kung siyempre kinasal ka, lagay mo lang yung date or taon, buwan, at pizza kung kailan ka kinasal. Enter the date, the selected status began kung kailan ka kinasal. Okay? So, if your marital status has changed since you become a resident of Canada, select the box that applies to your new marital status and enter the date of this change. Meaning, hiwalay kayo sa asawa mo sa Pinas and then nag-asawa ka ng Canadian. Okay? So, ilagay mo dito yung year, month, and day. Okay? Nakalagay dito, if your marital status has changed. Well, let's say, single ka pumasok, tapos nag-married ka dito, no? Dito ka nagpakasal, click mo tong married, ayan. Okay? Yan yun. So, if you selected married or living common law, enter the spouse, common law partners information. Okay? So kung married ka, ang chinik mo is married or living common law, ang ilagay mo dito yung SIN ng partner mo na nandito sa Canada. Alright? Meron silang SIN. If your spouse or common law partner does not have SIN, you need a social insurance number on page 5. So, ilagay dito na kung wala siyang
SIN. So mostly nandito sa Canada, mga nag-work na merong mga SIN. Okay? So if your spouse or common law partner address is different from yours, enter it here. Okay? So kailangan kung magkaiba kayo ng probinsya, ilagay mo dito. Okay? And then sa step 4, your your residency status. For more information, who is considered a resident of Canada. So pag newcomer ka, nakalagay dito, enter the date you or your spouse or common partner become a resident of Canada. So mostly ang nilagay namin dito is yung year na kailan kami pumunta or nakarating dito 2022. That was November 22. Okay? Yan yung newcomer kami. Ito yung date na nag-enter kami sa Canada. Okay? Kung returning resident of Canada ka, that meaning yung iba yung bumisita ba. Okay? So, or nagbakasyon isang taon, mostly may mga ganitong sitwasyon sa Canada na nagbakasyon ng 6 months or 1 year sa Pinas. Ito yung sinasabing returning resident of Canada. Okay? So, ilagay nyo lang dito. Okay, enter the Canadian province or territory in which you or your spouse, common partner, reside before you cut your residential ties with Canada. And then, bumalik ka dito, no? Okay? So, yan yun. Step 5, mostly di na namin sinulatan kasi itong B, hindi naman namin naranasan kasi ito. So, leave as blank lang. Okay? And then, step 5, information about the children. Okay? So, basahin mo dito, no? This normally happens after separation or a divorce. The CRE considers you to be in shared custody in situation if the child lives 40 to 60 of the time with you and the rest of the time with another individual as different address. So, shared custody, ito yung may mga anak tapos hindi nila nakasama, no? And let's say ang ama nandun sa Pinas and then ang mama at ang anak nandito sa Canada. So dito 'yun. Okay? Ito yung ibig sabihin. Okay, do not give information about child if you've already given the information, no? Form R66 or previously submitted RC151 unless the child left your care has now returned or the person in time is child is in your care has changed. In case maguguluhan kayo dito, no, you can message me para ma-access ko dito. Ma-access ko kayo kung paano to fill up, no? So, yan, child information, name, last name, gender, birth, and then city of birth. So, saan pinanganak, and then province or territory, or country if outside Canada. Check mo dyan, Philippines. Does the child live with you more than 60% of the time? So, meaning 60% of the time, parang basehan kasi nila is nakikita mo ba siya per week or per month. Okay, nakalagay dito. If yes, enter the date of the child start living with you with more than 60% of time. If the child has lived with you since birth, tick the box. Okay? So nakalagay mo dito since birth. Okay? And then kung hindi naman, enter the date the child start living with you more than 60%. Meaning mostly kasi ang basehan nila yung 60 or 40% is in a week, how many times mong nakita yung anak mo, no? So, ito yung ibig sabihin nito, 60%. Kung sa isang taon hindi mo siya nakikita, so, wala. Hindi yan makonsider na 60%. Okay? If no, select the box that represents the percentage of time child's with you. Select only one box. So, nakalagay dito, may nilagay sila 40% to 60% of the time and the child lives the rest of the time with another individual at different address. Okay? So, for example, the child lives with you 1 week and with the other individual 1 week or with you 4 days a week and with the other is 3 days a week. Okay? So, if you select this box, the CRE considers you to be a shared custody situation for this child. Enter the date the child start living with you 40 to 60% of that time. Okay? So, ang sinabi namang, ibig sabihin naman ng less than 40% of the time, ito yung example, no? The child's live with you every second week. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng 40% sa kanila na ang anak mo, nandyan sa iyo every second week lang siya. Okay? So, if you select this box, the CRE does not consider you to be eligible for the child and family benefits for this child. Lalo na yung mga anak na sa Pilipinas pa o sa ibang bansa, wala pa dito sa Canada. Ito yung mostly i-check, no, sa mga married na, no, less than 40% mo kasama yung anak mo. Okay? And yun. I hope mahilinaw sa inyo.
Yan yung child number 1 ng information niya. And then child number 2. Okay? So, nakalagay dito no, na if you are applying daw, no? Nakalagay dito na if you are applying more than 2 children, you can use ito. Mag-additional page ka, additional na papel. Okay? You can also attach a separate sheet of paper no, pwede mo siyang ma-view ito. I-view natin para makita mo no. So, nakalagay dito additional children. So, ito yung fillable niya. Ayan. So, di siya makita no kasi hindi siya nakatawag nun. Acrobat. Okay? So, makikita mo siya. Yan yung ibig sabihin no. So, i-print mo lang siya, makikita mo siya ng ganito. Okay? So, yan yung step number 5 or mag-additional ka ng anak. Ilagay mo sila. Click mo lang tong link na to. Okay? And then, step 6, your income. Enter your spouse common law dito. So, meaning ito yung nasa tax no, kung nakapile ka ng tax. Ito yung hihingiin nila no. The year you become a resident of Canada. Enter the year you become a resident of Canada. Ito yung year no. Let's say sa amin, nakarating kami 2022. Yan yun. Do not enter your spouse common law partner income in this section if did not become a resident of Canada in that year. Okay? So, mo ilagay daw. Enter the income earned from January of the year you entered above the date. So, January daw, no? January 2022, enter the income you earned from January 1 of the year you entered above to the date which you become resident. Okay? So, makikita mo yan doon sa, sa tax, let's say, sa tax return, no? 4,000 sabihin ko lang. No? Example lang to. Yan. Makikita nyo yun dun sa tax no, ng papel ninyo. Then, step 6, your income continued 1 year before you become a resident. So, 1 year before ako na resident is 2022 man ako. So, patras tayo 2021. Ayan. Okay? And then, enter the income you earn 1 year before you each become a resident. Let's say, nasa Taiwan ako that time. Ang income ko, sabihin lang natin, 3,000 sabihin natin. Example lang to, pero i-compute mo lang yung sahod mo sa Taiwan or sa ang bansa ka sa Pilipinas, times mo lang ng 12, lagay mo lang dito. Okay? And then 2 years before you become a resident of Canada. So 2 years before, so minus 2 na naman 2022, this is 2020, no? Enter the year that is 2 years before you become a resident of Canada. For example, if you become resident January 15, 2024, you would enter 2022. I hope malinaw yan, no? Kasi dito yung iba naguguluhan kung ano yung ilagay dyan. Okay? So, enter the income of 2 years. Okay? And then, kung di mo na maalala, i-base mo na lang sa minimum na sahod. Yan yung per month mo. And then yung per month mo, i-times mo lang ng 1 year or 12 months. Yan yung ilagay mo dito. Estimated lang. Okay? So, yan na yun. And then yung asawa mo, nagtrabaho, ganun din gawin mo. Same here, same din dito. And then, step 7 na tayo, no? I certify that the information given on this form is correct and complete. I understand that it is a serious offense to make a false statement. Your signature, and then date of your, let's say, 2025, January 4. Ayan. And then, yung asawa mo, kung kasama mo siya, wala sa Canada din, ito din, same din. Okay. Okay? So, yan yung step 7, yan yun. And then, ipadala mo na yan sa padala mo na yan sa CRA or sa Service Canada. Nakalagay naman dito where to send your form. Nakalagay dito, no? So, huwag mo na basahin yung iba nun. Daming babasahin dyan. Maguluhan lang kayo. So, ito na. So, where to send your form. Send your form or letter to the tax center that serves your area. Use the chart below to get address. Okay? So, ako, nasa ano man ako nabilong, no? Sa Nova Scotia, sa Newfoundland and Labrador, ito. Dito daw namin i-send ito. Ito daw, yung ilagay sa sobre. Kahit sobre lang na yung envelope na brown, no? Yung magkasya yung papel, yun lang ginamit namin. So, dito namin sinend. Sudbury Tax Center, Post Office Box, 20,000, Station A, Sudbury, Ontario. So, ito yun. Kung saan ka na province ngayon, sa Saskatchewan ka, o dito yung tax center nyo dyan sa Winnipeg, dyan yung mo i-send. Kung sabi ka, ito din. Okay?
And then, maguguluhan ka, may mga information dito or number na mag-guide sa'yo. Ito yun. Okay? So, ganun lang siya. And then, ang ginamit lang namin kasi, pwedeng ganito gawin mo, yung mag-fill up ka online or itong sa bullpen. Ito, nag-print lang kami ng marami para in kaso mali-mali, no, mabago namin. And then, same lang proseso. Ito, bullpen to, andito online. Okay? And then, yung additional mo na anak, kung anak mo, 3, 5, or marami kang anak, ito yung, ano mo, no? I-click mo lang yung, yung additional children. Ito. Okay? So, hopefully, no, na ka-idea kayo kasi maraming hindi nakakaalam kung paano gawin to. Okay? So, fill-upan mo lang and then i-send mo through post office. Ayun na. Meron ka ng benefits. Meron ka ng makikita sa meron ka ng makikita doon sa bangko mo na pera. Okay? Yun, I hope no na alam nyo na kung paano ako nakatanggap ng carbon rebate, Canada Workers Benefit, and GST and HST. Okay? And itong mga link, no, yung fillable at saka yung pwede nyo sulatan sa bullpen, ilagay ko sa job description or sa first comment, and then i-click nyo yan para ma-download niyo. And then after nyo ma-fill upan, ipadala niyo sa post office para ma-process yan ng CRA, and then after nyan makatanggap na kayo ng benefits dito sa Canada. So ganun kaganda dito, no, na ako nakatanggap ako ng 4,000 mahigit na tax refund last year. And then plus ito pang mga every 3 months kasi itong pera na pumapasok, GST, carbon rebate, Canada Workers Benefit, every 3 months, no. And ang saya, no, ang saya, may extra ka na benefits dito sa Canada. So do it yourself lang din, no. Wala tayong hinire na consultant, wala tayong hinire na tawag nun yung mga financial advisor, yung mga magagaling sa accounting, wala, no. So ito lang din ginawa. So, ito yung naisip ko na i-share sa inyo kasi in kaso, no, makapunta na kayo dito, at least di nyo ma-miss itong mga benefits na to kasi sayang din, no, sayang din pera na to, di ba? So I hope helpful to, no, sa inyo. And huwag kalimutan na i-share, lalo na yung may kakilala kayo sa Canada. Tanong nyo nakapag-fill up na ba kayo? Nakapile na ba kayo ng carbon rebate or GST? Naka-fill up, na-process nyo na ba online? Kung hindi pa, don't forget to send this video. Okay? And yun lang may share ko sa inyo. I hope na nakatulong ng marami sa inyo. And don't forget na magpasalamat tayo, no, sa mga taong nagsishare ng information like this. Kasi ako nagpapasalamat din ako sa mga taong na kung saan nakakuha din ako ng idea sa kanila na ay ganito pala mag-process, but most of the time do it yourself, no. Nagbabasa lang ako sa website, and marami kasi sa atin na medyo naguguluhan paano to i-process, but this video hopefully nakatulong sa inyo. Okay, so again, this is Jim, thanks for watching and see you next time.